Para masugpo ang dumaraming kaso ng krimeng sangkot ang mga motorsiklo, may batas ng nag-uutos na lakihan ang mga plaka sa harap at likod ng mga motorsiklo. LTO ang magbibigay ng pamalit plaka. Pero ano naman kaya ang pulso ng mga rider? Saksi live si Jamie Santos. Jamie? Pia, dismayado at galit ang rider groups na nakausap ko na naisabatas na ang Motorcycle Crime Prevention Act. Maraming krimen ang naitala ng PNP na sangkot ang riding in tandem. Kaya para masawata ang motorcycle riding criminals, pinagtibay ang Republic Act 11235 o Motorcycle Crime Prevention Act. Sa ilalim nito, dapat mas malaki na ang plaka at mababasa kahit higit 15 meters ang layo. Color-coded na rin ang plaka para sa bawat rehiyon. Madaling matukoy kung saan nakarehistro ang motorsiklo. Sa harap at likod din dapat nakadisplay ang plaka. Pero para sa motorcycle rider groups, malinaw na diskriminasyon ito sa kanilang hanay. This is a perfect example of undue profiling. This is the finest way to exemplify undue profiling. Kasi the act criminalizes the innocent. Dagdag naman ng Motorcycle Philippines Federation, posibleng mauwi lang sa disgrasya ang bigger plates. Saan na mapupunta yung ilaw? Walang paglalagyan. Tapos, pangalawa, pag tumatakbo ng mabilis ang motor, may posibilidad tumalsik ito sa mukha ng rider. Sana, decal or sticker ang ilalagay dyan. Now, ngayon, lahat ng motor, dinesign na yan, panay ko na yan eh. Aerodynamic na siya. 3 taon na yung motor eh, wala pang plaka eh. Huwag na ituloy yan kasi gastos lang yun sa amin eh. Mabuti sana kung sasagutin daw ng gobyerno ang pagpapalagay ng malaking plaka. Lalabanan namin yan sa IRR. And hopefully, ang LTO na inatasan bilang implementing rules and regulations creator, makikinig at makikita nila ang technical, safety. Pia, handa rin daw ang mga motorcycle group na dalhin sa Korte Suprema ang usapin kung kinakailangan. At live mula rito sa Quezon City, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi.